Tapos na tayo, Mr. Reyes. Ang mga salita ni Isabela Santillan ay kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng air conditioner sa loob ng boardroom. Simple, direkta, at walang bahid ng anumang emosyon. Napanganga ang lalaking nasa katanghalian ng edad. Ang mamahalin nitong salamin ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Ma'am Isabela, please, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi kumurap si Isabela. Ang kanyang mga mata na kasing kulay ng madilim na kape ay nanatiling nakatitig sa lalaki. Ang kumpanyang ito ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para sa kapabayaan. You are dismissed. I-escort ninyo siya palabas. Utos niya sa 2 security guard na nakatayo sa likuran. Walang nagawa si Mr. Reyes kundi ang magpatiyanuod palabas ng silid. Nang magsara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang lahat ng natitirang department heads ay nakayuko. Takot na mag-angat ng tingin, takot na sila ang isunod ng reyna ng Santillan Empire. Ito ang mundo ni Isabela. Isang mundo ng kapangyarihan, ng numero, ng mga desisyong kailangang gawin, ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa pagtatapos ng araw, nang ang lahat ng empleyado ay umuwi na sa kani-kanilang mga pamilya, si Isabela ay umuwi sa isang penthouse na mas malaki pa sa isang normal na bahay, ngunit mas tahimik pa sa isang musoleo. Pagpasok niya sa kanyang malawak na sala, ang tanging bumati sa kanya ay ang mga ilaw ng syudad na tanaw mula sa salaming pader. Walang mainit na yakap, walang masayang tawanan. Tanging ang malamig na katahimikan. Nagsalin siya ng isang mamahaling alak sa kanyang kopita at dahan-dahang lumapit sa isang maliit na mesa sa gilid. Sa ibabaw nito, may isang larawan lamang. Hindi ito larawan niya kasama ang kanyang asawa o larawan ng kanyang yumaong ina. Ito ay isang luma at kupas na larawan ng isang lalaki. Payat, balingkinita ng katawan, may bigote, at may ngiting tila kayang painitin ang pinakamalamig na puso. Ang kanyang ama. Hinaplos ni Isabela ang salamin ng picture frame. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang bagay na hinding-hindi niya ipapakita sa kahit sino. Nasaan ka na, Tay? Bulong niya sa hangin. Buhay ka pa ba? O kinalimutan mo na talaga ako? 20 taon. 20 taon na siyang binabagabag ng tanong na yon. Mula noong gabing umalis ito pagkatapos ng isang matinding pag-aaway nila ng kanyang ina at hindi na kailanman bumalik. Isabela? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napapikit siya ng mariin bago pilit nang ngumiti at lumingon. Si Jared, ang kanyang asawa, ay nakatayo sa may pintuan. Gwapo sa kanyang business suit, ngunit may malamig na aura na katulad ng sa kanya. Nandito ka na pala, sabi ni Isabela. Mabilis na pinunasan ng kanyang pisngi. Lumapit si Jared, ngunit hindi siya niyakap. Sa halip ang mga mata nito ay napunta sa hawak niyang larawan. Isang maliit na pagkunot ng noo ang lumitaw sa mukha nito. Hindi ka pa ba tapos dyan? Tanong ni Jared. Ang tono ay may halong pagkainis. Isabela, matagal na siyang wala. Ang pag-iisip sa kanya ay hindi makakatulong sa'yo o sa imahe ng pamilya natin. Pamilya? Mahinang sagot ni Isabela. O imahe ng negosyo mo? Hindi pinansin ni Jared ang kanyang sinabi. Narinig ko ang nangyari kay Reyes. Masyado kang naging marahas. Apektado ang morale ng mga empleyado. Gumawa siya ng pagkakamali na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa kumpanya. Anong gusto mong gawin ko? Bigyan siya ng bonus? Sarkastikong sabi ni Isabela. Ang gusto ko lang ay maging mas maingat ka. Bawat kilos mo ay pinagmamasdan, mahal. We need to project an image of stability, not ruthlessness. Napabuntong hininga na lang si Isabela at ibinalik ang larawan sa mesa. Walang saysay. Palagi silang ganito. Ang usapan nila ay palaging tungkol sa negosyo, sa imahe, sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Para ibahin ang usapan, sinabi niya, yung community survey,
Sa Divisoria bukas. Ako na mismo ang pupunta para makita ang sitwasyon. Agad na nagbago ang mukha ni Jared. Ang pagkainis ay napalitan ng pagkasuklam. Divisoria? Seriously, Isabella? Anong gagawin mo sa lugar na yon? Marumi? Magulo? Mapanganib? Hindi ka nababagay doon. Ipadala mo na lang ang mga assistant mo. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata, Jared. Iyon ang punto ng community outreach, ang makisalamuha sa mga tao. Makisalamuha sa mga pulubi at magnanakaw? Tumawa si Jared ng walang gana. Hindi yan magandang tingnan para sa isang CEO na tulad mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga business partners natin kapag nakita ka sa gitna ng basurahan? Naramdaman ni Isabella ang pag-init ng kanyang ulo. Ang bawat salita ni Jared ay parang isang karayom na tumutusok sa sugat na matagal na niyang itinatago. Ang sugat ng kahirapan na iniwan ng kanyang ama. Hindi lahat ng tao sa Divisoria ay magnanakaw, Jared. At hindi lahat ng mahirap ay basura. Oh, please! Sagot ni Jared habang inaayos ang kanyang kurbata. Huwag mo nang ipagtanggol ang mga taong katulad ng ama mo. Just cancel the trip. It's for your own good. Tinitigan ni Isabella ang kanyang asawa. Ang lalaking pinakasalan niya sa pag-aakalang mapupunan nito ang pagkukulang sa kanyang puso. Ngunit ngayon, sa harap niya, nakikita niya lamang ang isang estranghero na mas nag-aalala pa sa opinyon ng iba kaysa sa nararamdaman niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na matagal na niyang dapat ginawa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Pupunta ako, mayroon ka man o wala. Nakita niya ang pagkislap ng galit sa mga mata ni Jared. Ang panga nito ay nagigting. Isang senyales na hindi nito nagustuhan ang kanyang pagsuway. Kinabukasan, ang makintab na itim na Mercedes-Benz ni Isabella ay tila isang alien na sasakyan sa gitna ng magulong kalye ng Divisoria. Ang mga tao ay napapahinto sa kanilang ginagawa. Napapatingin sa mamahaling sasakyan na pilit na sumusuong sa masikip na daan. Sa loob, napahawak ng mahigpit si Isabella sa kanyang leather na upuan. Hindi niya pinansin ang tingin ng kanyang driver sa rearview mirror. Sinunod niya ang kanyang sinabi. Mag-isa siyang pumunta. Iniwan si Jared sa kanilang malamig na tahanan. Nang bumaba siya, kasama ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit bilang kanyang security, tila huminto ang mundo sa paligid. Ang ingay ng mga nagtitinda at mamimili ay saglit na napalitan ng mga bulungan. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting blazer at stiletto heels sa gitna ng putikan at siksikan, para siyang isang diamante na nalaglag sa basurahan. Ang pinaghalong amoy ng pawis, basura at pritong pagkain ay sumalubong sa kanya. Napangiwi si Isabella. Ito ang mundong kinasusuklaman ni Jared. Ito ang mundong pinagmulan ng kanyang ama. Ma'am, dito po tayo, sabi ng isa sa mga bodyguard. Sinusubukang gumawa ng daan para sa kanya. Ngunit si Isabella ay nakatayo lang doon, hindi sigurado kung saan magsisimula. Ang lahat ay tila magulo, mainit, at nakakabingi. Paano nakakatagal ang mga tao dito? Miss Ganda, bili na po kayo ng candy. Isang manipis na boses ng bata ang narinig niya. Mula sa siksikan, isang batang lalaki na may daladalang kahon ng mga candy ang sumulpot sa kanyang harapan. Marusing ang mukha nito at medyo gulanit ang damit. Ngunit ang mga mata nito ay buhay na buhay. Agad na haharangin sana ng bodyguard ang bata. Ngunit itinaas ni Isabella ang kanyang kamay para pigilan ito. Magkano ang isa? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. 10 piso lang po, ma'am. Matamis po ito. Parang nangiti ninyo na matagal nang hindi lumalabas. Diretsyong sabi ng bata. Natigilan si Isabella. Sa unang pagkakataon sa buong araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matalino kang bata. Sabi po ng lolo ko,
Kailangang maging matalino para mabuhay. Sagot ng bata na ang pangalan pala ay JR. Miss, mukha po kayong malungkot. Bili na po kayo ng candy, pampatamis ng buhay. May kung anong kumurot sa puso ni Isabela. Ang batang ito, sa kabila ng kanyang itsura, ay may angking talino at saya na hindi niya nakikita sa mga taong nakakasalamuhan niya sa corporate world. Kumuha siya ng 1,000 piso mula sa kanyang pitaka. Akin na ang lahat ng paninda mo. Nanlaki ang mga mata ni JR. Talaga po, ma'am. Naku, salamat po. Makakabili na po ako ng gamot ni Lolo. Ang lolo mo? Tanong ni Isabela. Ang kanyang kuryosidad ay napukaw. Opo, may sakit po siya. Ulyanin na rin po. Minsan hindi na niya ako naaalala. Malungkot na sabi ni JR, pero agad ding ngumiti. Pero okay lang po, basta kasama ko siya. Napansin ni Isabela ang relo sa kamay ng bata. Luma at basag na ang salamin. Sira na yata ang relo mo. Ay opo, pero yung kay Lolo po hindi. Araw-araw niya pong tinitingnan yun. Kwento ni JR. Luma na po, pero ayaw na ayaw niyang tanggalin. Sabi niya, yun na lang daw po ang alaala niya sa pinakamamahal niyang tao. Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa buong katawan ni Isabela. Isang alaala, isang relo. JR! Isang sigaw mula sa malayo ang pumutol sa kanilang usapan. Isang matandang tindera ang kumakaway. Oras na ng gamot ng lolo mo. Ay opo. Sige po ma'am, salamat po ulit. Nagmamadaling sabi ni JR. Mabilis nitong isinilid ang bayad sa bulsa at tumakbo paalis na wala sa siksikan ng mga tao. Naiwan si Isabela na nakatayo doon. Ang isip ay lumilipad. Ang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na may sakit, ulyanin, at may isang relong ayaw tanggalin. Hindi. Imposible. Pero isang puwersang hindi niya maintindihan ang nag-udyok sa kanya. Isang tinig sa kanyang kaloob-looban ang nagsasabing kailangan niyang malaman. Sundan natin ang bata. Utos niya sa kanyang bodyguard. Ang boses ay biglang naging mahigpit. Nagkatinginan ang dalawang bodyguard pero sumunod sila ng walang tanong. Mabilis nilang tinahak ang direksyon kung saan tumakbo si JR. Ang daan ay papasok sa isang eskinita na mas masikip, mas madilim, at mas mabaho kaysa sa pangunahing palengke. Sa dulo ng eskinita, nakita nila si JR na lumalapit sa isang anino. Isang anino ng isang lalaki na nakayukod, nanginginig na namumulot ng mga plastik na bote at karton. Isinisilid sa isang maruming sako. Huminto sa paglakad si Isabela. Ang kanina'y malakas na pintig ng kanyang puso ay tila naging isang malakas na tambol na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang figura ng lalaki ang kanyang nakikita. Payat. Sobrang payat na tila balat at buto na lamang. Gulanit ang damit at ang kanyang buhok ay mahaba at magulo na may mga puting hibla na. Ang bawat kilos nito ay mabagal at hirap na para bang ang simpleng pagpulot ng bote ay isang napakabigat na gawain. Ma'am, delikado po rito, bulong ng kanyang bodyguard. Ngunit hindi siya narinig ni Isabela. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa lalaki. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Bawat paghinga niya ay mabigat. Nang nasa ilang hakbang na lang ang layo niya, napako ang kanyang tingin sa kamay ng lalaki. Sa pulsuhan nito, doon sa kabila ng dumi at kalawang, kumislap ang isang bagay na pamilyar. Isang lumang silver na relo. Ang relo na ibinigay ng kanyang ina sa kanyang ama noong kaarawan nito, 1 linggo bago ito umalis. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa namumuong luha. Nakita niya ang maliit na ukit sa likod ng relo habang pinupulot nito ang isang karton. Maliit at halos hindi na mabasa.
Ngunit alam na alam niya ang mga salitang nakasulat doon para kay Rodolfo. Tatay? Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Mahina, nanginginig, at puno ng 20 taon ng paghihintay at sakit. Huminto sa paggalaw ang lalaki. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang ulo. Ang mukha na humarap kay Isabela ay mukha ng isang estranghero, ngunit pamilyar sa parehong pagkakataon. Mas matanda, mas payat, may malalalim na guhit ng paghihirap, ngunit ang mga mata. Iyon ang mga mata ng kanyang ama, ngunit ang mga matang yun ay blanko, walang buhay, tila nakatingin sa kawalan. Hindi siya nito nakikilala. Gumuho ang pag-asa sa puso ni Isabela. Mali siya. Nagkamali lang siya ng akala. Ngunit nang akma na siyang tatalikod, ang mga mata ng lalaki ay napunta sa kanyang mukha. Tinitigan siya nito na ng matagal. Ang blangkong tingin ay dahan-dahang nagkaroon ng kislap ng kalituhan. Pagkatapos ay pagtataka at sa huli, pagkilala. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa mga tuyot nitong labi. Itinaas nito ang isang nanginginig na kamay at sa isang tinig na kasing hina ng hangin at kasing gaspang ng papel de liha. Isang salita ang namutawi sa kanyang bibig. Bella. Isang salita lang. Ang kanyang pangalan nung bata pa siya. At sa isang salitang yon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Isabela sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 20 taon. Ang dam na matagal nang nagpipigil sa kanyang mga luha ay biglang nasira. Napahagulgol siya. Doon, sa gitna ng maruming eskinita, sa harap ng kanyang mga bodyguard at ng batang si JR, ang reyna ng Santillan Empire ay lumuhod sa putikan at niyakap ng mahigpit ang marungis na katawan ng kanyang ama. Wala siyang pakialam sa amoy. Wala siyang pakialam sa dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling puting blazer. Wala siyang pakialam sa mga taong nagbubulungan sa paligid. Ang tanging alam niya ay nasa mga bisig na niya ang lalaking hinanap niya sa kalahati ng kanyang buhay. Ang kanyang tatay. Tatay, tatay, ako to. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga higpi. Bakit tatay? Bakit? Hindi makasagot si Mang Rodolfo. Tila naubos na ang lahat ng lakas niya sa pagbikas ng isang salitang iyon. Ngunit isang kamay nito ang marahang humaplos. Sa kanyang buhok, isang kilos na puno ng pangungulila at pagmamahal na nakatatak na sa kanyang alaala. Natigilan ang 2 bodyguard ni Isabela. Hindi nila alam ang gagawin. Ngunit si JR, sa kanyang murang edad, ay tila naiintindihan ng lahat. Lumapit ito at marahang hinawakan ang balikat ni Isabela. Ilang sandali ang lumipas bago nagawa ni Isabela na kontrolin ang kanyang sarili. Kumalas siya sa pagkakayakap at tinitigan ang mukha ng kanyang ama. Nakita niya ang pagod, ang gutom at ang sakit. Isang galit ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Galit sa tadhana, galit sa mga taong maaaring umapi sa kanyang ama, at galit sa sarili niya dahil ngayon niya lang ito nahanap. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ang kanyang tindig ay nagbago. Ang reyna ay bumalik, ngunit hindi na para sa kanyang kumpanya. Ngayon, para na sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang mga bodyguard. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Dalhin ninyo siya sa pinakamagandang ospital, utos niya. Ngayon din, nag-aalangan ang mga bodyguard. Pero ma'am, walang pero-pero. Sigaw niya. Buhatin ninyo siya kung kinakailangan at ihanda ang sasakyan. Walang sasayangin na oras. Agad na kumilos ang mga lalaki. Maingat nilang inalalayan si Mang Rodolfo na tila wala na sa sarili at hinang-hina. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Tumutunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ni Jared. Huminga siya ng malalim bago sagutin ang tawag. Hindi pa man siya nakakapagsalita.
Isang galit na boses ang bumungad sa kanya mula sa kabilang linya. Isabela, ano ang kabaliwan na ito na naririnig ko? Ang pribadong suite sa St. Luke's Medical Center ay malayo sa amoy at ingay ng Divisoria. Puti ang lahat, malinis at tahimik. Masyadong tahimik. Si Mang Rodolfo ay mahimbing na natutulog sa malambot na kama, nakakabitan ng IV drip, ang kanyang maruming damit ay napalitan na ng malinis na hospital gown. Tumayo si Isabela sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa labas, ngunit hindi talaga niya ito nakikita. Ang kanyang isip ay nasa loob ng kwarto, nakatuon sa bawat paghinga ng kanyang ama. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang isang doktor na nasa mga edad 50. May daladalang folder. Mrs. Santillan, magalang na bati ni Dr. Alcaraz. May resulta na po kami ng mga tests na ginawa namin sa pasyente. Humarap si Isabela. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong profesionalismo. Ngunit ang kanyang mga kamay na magkasalikop sa kanyang likuran ay mahigpit na magkakakapit. Ano ang sabi, Doc? Huminga ng malalim ang doktor. May nakita kaming bukol sa kanyang utak. Isang brain tumor. Malaki-laki na ito na siyang dahilan ng kanyang pagkawala ng memorya at panghihina. Naramdaman ni Isabela na tila may isang malaking batong bumagsak sa kanyang sikmura. May lunas pa ba? Opo, mabilis na sagot ng doktor. Maari nating itong operahan. High risk ang operasyon dahil sa kanyang edad at kondisyon. Pero ito ang tanging paraan. However, I must be frank. The procedure and the post-op care will be extremely costly. Hindi nag-alinlangan si Isabela. Gawin ninyo ang lahat, kahit magkano. I don't care about the cost. Just save him. Masusunod po, ma'am, sabi ng doktor, halatang humanga sa kanyang desisyon. Ihahanda ko na ang mga papeles para sa inyong consent. Pagkaalis ng doktor, muling hinarap ni Isabela ang kanyang ama. Isang bukol sa utak. Ang kanyang ama ay nagdusa ng mag-isa sa loob ng maraming taon habang siya ay namumuhay sa karangyaan. Isang panibagong alon ng sakit at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Babawi ako. Tay, bulong niya sa kanyang isip. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit to. Ngunit ang kanyang panata ay biglang naputol nang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Jared na tila isang bagyo. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Ang mga mata niya ay hindi napunta kay Isabela, kundi sa natutulog na katawan ni Mang Rodolfo sa kama. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. Ito ba? Malamig na sabi ni Jared. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ginagawang katawa-tawa ang sarili mo? Itatapon mo ang pera at reputasyon natin para sa pulubing ito? Ang salitang pulubi ay tumama kay Isabela na parang isang sampal. Mas masakit pa sa isang totoong sampal. Humarap siya kay Jared. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag mo siyang tatawaging ganyan. At ano ang gusto mong itawag ko sa kanya? Ang nawawalang hari? Sarkastikong tawa ni Jared. Gumising ka, Isabela. Nagpapaloko ka sa isang matandang palaboy. Paano ka nakakasiguro na siya nga yan? Baka ginagamit ka lang niya dahil sa pera mo. Ama ko siya, Jared. Ang ama na iniwan ka. Sigaw ni Jared pabalik. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa loob ng suite. Hindi na nakapagpigil si Isabela. Sa isang mabilis na kilos, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jared. Natigilan si Jared. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. How dare you? Umalis ka dito, mariing sabi ni Isabela. Hindi ako aalis hanggat hindi ka bumabalik sa katinuan mo. Dahil sa kanilang sigawan, isang nurse ang sumilip sa pinto. Upang maiwasan ang iskandalo, hinila ni Isabela si Jared palabas sa hallway. Ano ba ang problema mo, Jared?
Bulong ni Isabela na may diin. Buhay niya ang nakataya dito. At buhay din natin ang nakataya dito, ganti ni Jared. Ang ating pangalan, ang ating negosyo. Iniwan ka niya, Isabela. Inabandona ka niya noong bata ka pa, noong pinakakailangan mo siya. At ngayon, babalik siya na parang basahan at ikaw naman itong si tanga. Handang ibigay ang lahat? Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapasok sa isip ni Isabela. Totoo, iniwan siya ng kanyang ama. Iyon ang katotohanang kinagisnan niya. Iyon ang sakit na pilit niyang tinatakpan ng pera at kapangyarihan. Hindi mo naiintindihan. Mahinang sabi niya, ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pamilyar na kirot. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo sasayangin ang milyon-milyon para sa isang taong tinuring kang basura, huling sabi ni Jared. Iniwan niya si Isabela na nakatayo doon, tulala at nanginginig. Sakto namang dumating ang isang nurse, may dalang clipboard at ballpen. Ma'am Santillan, ito na po yung surgical consent form. Kailangan na lang po ng pirma ninyo. Kinuha ni Isabela ang clipboard. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa linya sa ibaba kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Ang kanyang kamay na may hawak na ballpen ay nanginginig. Ang mga salita ni Jared ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Inabandon na kanya, Isabela. Tandaan mo yan. Napakagatlabi siya. Ang puso niya'y punong-puno ng pag-aalinlangan. Dapat ba niyang gawin ito? Dapat ba niyang iligtas ang taong naging dahilan ng pinakamatinding sakit sa kanyang buhay? Ang ballpen sa kamay ni Isabela ay tila isang bloke ng yelo. Malamig at napakabigat. Nakatitig lang siya sa papel, sa espasyo kung saan kailangan niyang ilagda ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ng salitang consent ay tila sumisigaw sa kanya. Inabando na kanya, Isabela. Ang boses ni Jared ay parang sirang plaka sa kanyang isipan. Sasayangin mo ang milyon-milyon para sa isang taong tinuring kang basura? Napapikit siya ng mariin. Ang sakit. Ang sakit isipin na sa kabila ng lahat, maaaring tama si Jared. Paano kung isa lang itong malaking pagkakamali? Ma'am, isang mahinang tinig ang pumukaw sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si JR na nakatayo sa kanyang harapan. May dalang isang maliit na supot ng pandesal. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-aalala. Okay lang po ba kayo? Tanong ni JR. Pinadalhan po kayo ni Aling Celia ng pandesal. Sabi po niya, baka hindi pa po kayo kumakain. For a moment, Isabela was speechless. Ang isang estranghero mula sa Divisoria ay mas nag-aalala pa sa kanya kaysa sa sarili niyang asawa. Kinuha niya ang supot. Salamat, JR. Kamusta na po si Lolo? Tanong ng bata. Sumisilip sa siwang ng pinto ng kwarto. He needs an operation. Mahinang sagot ni Isabela. Hindi maalis ang tingin sa consent form. Gagaling na po ba siya pagkatapos? Sana. Napansin ni JR ang pag-aalinlangan sa boses ni Isabela. Lumapit ito at hinawakan ng laylayan ng kanyang blazer. Alam niyo po, ma'am, gabi-gabi, naririnig ko po siyang nagsasalita habang natutulog. Hindi umimik si Isabela ngunit nakikinig siya. Nagpatuloy ang bata, ang boses ay naging malungkot. Palagi po siyang umiiyak sa panaginip niya. May tinatawag po siyang pangalan. Naramdaman ni Isabela ang paninikip ng kanyang dibdib. Anong pangalan? Bella, sagot ni JR. Palagi niya pong sinasabi, Bella, patawarin mo ako anak, patawarin mo ako. Sa isang iglap, nabitawan ni Isabela ang clipboard. Gumawa ito ng malakas na kalabog nang bumagsak sa sahig. Ang ballpen ay gumulong palayo. Patawarin mo ako, anak. Bella, ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Sinisira ang lahat ng pader ng pagdududa
na itinayo ng mga salita ni Jared. Ang kanyang ama ay hindi siya kinalimutan. Sa gitna ng kanyang pagkalimot, sa kaibuturan ng kanyang isipan, ang tanging naaalala nito ay ang pagsisisi at ang pangalan niya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Napayuko si Isabela at niyakap ang maliit na katawan ni JR. Humagulgol siya sa balikat ng bata. Hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Salamat, JR. Salamat. Bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pagkatapos ng ilang sandali, umiwalay siya sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at may isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Dinampot niya ang clipboard at ang ballpen mula sa sahig. Hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Mabilis, pino, at walang pag-aalinlangan, inilagda niya ang kanyang pangalan sa ibabaw ng linya. Tapos na ang pagdadalawang isip. Ililigtas niya ang kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag. Tila isang napakabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Habang iaabot na sana niya pabalik sa nurse ang clipboard, isang matandang nurse na papalapit ang natigilan at napatitig sa kanya. Ang nurse na may pangalang Nena sa kanyang name tag ay may gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Dahan-dahan itong lumapit. Ang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ni Isabela. Pasensya na sa abala, Hija. Nanginginig na, sabi ni Aling Nena. Pero, hindi ko maiwasang itanong, ikaw ba ang anak ni Teresa? Natigilan si Isabela. Paano nalaman ng estrangherang ito ang pangalan ng kanyang ina? Opo. Paano niyo nalaman? Mas lalong nabigla ang mukha ni Aling Nena. Tumingin ito sa kaliwat kanan na para bang may hinahanap na maaaring makarinig. Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Isabela. Awa, takot at pagkaapurahan. Diyos ko, bulong ni Aling Nena. Mayroong isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa iyong ina at sa isang liham na hindi niya naibigay. Liham? Anong liham? Naguguluhang tanong ni Isabela. Ang isip niya ay blangko. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang braso at marahan siyang hinila palayo sa pinto ng kwarto, sa isang sulok ng hallway kung saan walang gaanong dumadaan. Ang matanda ay tila ninenerbiyos. Ang mga mata ay palipat-lipat. Hija, ako ang nurse na nag-alaga sa kanya sa mga huling linggo ng buhay niya. Panimula ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig. Hindi siya mapakali noon. Gabi-gabi, binabangungot siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niyang humingi ng tawad. Sa'yo at sa ama mo. Tila isang malaking tipak ng yelo ang bumagsak sa kalamnan ni Isabela. Sa ama ko? Tumango si Aling Nena. Isang gabi umamin siya sa akin. Siya raw ang dahilan kung bakit umalis ang tatay mo. Dahil sa selos at sa panggigipit ng pamilya niya, pinalayas niya si Rodolfo. Sinabihan niya ito ng mga masasakit na salita na hinding-hindi na niya mababawi. At dahil doon, para hindi ka na masaktan pa, tuluyan na lang daw umalis ang ama mo. Napahawak si Isabela sa pader para suportahan ang sarili. Ang kwentong alam niya buong buhay niya na ang ama niya ang basta na lang ng iwan ay biglang nagkalamat. Hindi yan totoo. Mahinang tanggi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Aling Nena. Totoo, Hija, giit ng matanda. At dahil hindi na niya kayang sabihin sa'yo ng personal, isinulat niya ang lahat. Isang mahabang sulat ng pag-amin at paghingi ng tawad. Bago siya pumanaw, may ibinilin siya sa akin. Ang puso ni Isabela ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ibinilin niya ang sulat sa isang lalaki. Pagpapatuloy ni Aling Nena, ang sabi niya'y pakakasalan mo raw. Matangkad, gwapo. Jared ang pangalan.
Sa sandaling marinig niya ang pangalan ng kanyang asawa, ang lahat ng kulay ay tila nawala sa paningin ni Isabela. Ang ingay ng ospital ay biglang naging isang mahinang ugong na lang. Dread. Naalala niya ang mga araw pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Tinanong niya si Jared kung may huling habilin ba ito. Ang tanging sinabi niya ay, "Your mom wished for your happiness." Walang detalye, walang huling habilin. Isang pangkalahatang kasinungalingan. Isang kasinungalingan. Alam ni Jared. Sa buong panahong ito, alam niya ang totoo. Walang salita. Walang paalam. Biglang tumalikod si Isabela at naglakad palayo ng mabilis. Naiwan si Aling Nena at si JR na parehong gulat at naguguluhan. "Ma'am, saan po kayo pupunta?" Sigaw ni JR. Ngunit si Isabela ay hindi lumingon. Tuloy-tuloy ang kanyang lakad na tila hinahabol siya ng isang multo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Habang nasa loob ng kanyang sasakyan, habang mabilis na tinatahak ng driver ang daan pauwi, ang isip ni Isabela ay isang ipo-ipo ng mga alaala. Lahat ng pagtutol ni Jared sa paghahanap niya sa kanyang ama, lahat ng paghamak nito sa kahirapan, lahat ng pagmamanipula nito para sa imahe ng kanilang pamilya. Hindi lang ito simpleng hindi pagsang-ayon. Ito ay isang kalkuladong pagtatago ng katotohanan. Alam niya na kung malalaman ni Isabela ang totoo, hahanapin niya ang kanyang ama. At ang pagkakaroon ng isang pulubing biyenan ay sisira sa perpektong mundong pilit na itinatayo ni Jared. Hindi niya lang siya pinigilan, nilinlang niya siya. Pagdating sa kanilang penthouse, hindi niya pinansin ang mga katulong. Dumiretso siya sa isang silid na bihirang-bihira niyang pinapasok, ang home office ni Jared. Ang silid ay salamin ng pagkatao nito. Malamig, organisado, at walang personal na gamit. Tanging mga libro tungkol sa negosyo at mga mamahaling palamuti. Ngunit alam ni Isabela kung ano ang kanyang hinahanap. Lumapit siya sa pader sa likod ng malaking mahogany desk. Nakatayo si Isabela sa harap ng isang bakal na pader sa loob ng opisina ni Jared na nakatago sa likod ng isang painting, ang kanyang private safe. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang nanlalamig na puso, na ang sagot sa lahat ng kanyang tanong ay nasa loob nito. Ang digital keypad ng safe ay umilaw nang mahawakan ito ni Isabela. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay. Kailangan niyang mag-isip. Anong password ang gagamitin ni Jared? Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Access denied. Sinubukan niya ang kanyang kaarawan. Access denied. Sinubukan niya ang araw ng pagkakatatag ng kumpanya nito. Access denied. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siyempre, walang anuman sa mga bagay na yon ang tunay na mahalaga para kay Jared. Tanging ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at pera. Pagkatapos, isang malamig na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang pinindot ang mga numero. Ang petsa kung kailan namatay ang kanyang ina. Ang araw kung kailan napunta kay Jared ang sulat. Ang araw kung kailan nagsimula ang pinakamalaki nitong panlilinlang. Isang mahinang click ang narinig at ang mabigat na pinto ng safe ay bahagyang bumukas. Naramdaman ni Isabela na tila huminto ang kanyang paghinga. Tama siya. Sa loob, ang safe ay halos walang laman. Mayroong mga dokumento, isang baril, at ilang tumpok ng foreign currency. Ngunit sa isang sulok, may isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Nanginginig niyang kinuha ang kahon. Pagbukas niya rito, bumungad sa kanya ang isang sobre na naninilaw na sa katagalan. Ang sulat kamay sa labas ay walang duda na sulat kamay ng kanyang ina. Para sa aking nag-iisang anak, Isabela. Maingat niyang binuksan ang sobre. Ang papel sa loob ay marupok na sa kalumaan at nagsimula siyang magbasa. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang sulat ay naglalaman ng lahat.
ang pag-amin sa kanyang walang basehang selos, ang mga detalye ng kanilang matinding pag-aaway, ang mga eksaktong masasakit na salitang binitiwan niya na nagtaboy sa kanyang asawa palayo. Isang pagkakamali na pinakasalan kita. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Isa kang kahihiyan. Ang mga salitang yon ay nakasulat sa nanginginig na sulat kamay na may mga bakas ng tuyong luha. At ang pinakamasakit na bahagi, hindi siya umalis dahil hindi ka niya mahal, anak. Umalis siya dahil mahal na mahal ka niya. Pumayag siyang ako ang maging kontrabida sa mga mata mo. Huwag ka lang masaktan sa away namin. Patawarin mo ako, Bella. Patawarin mo ang kahinaan ng iyong ina. Nabitawan ni Isabela ang sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Gumuho ang mundo niya. Ang galit na kinimkim niya para sa kanyang ama sa loob ng 20 taon. Lahat ng yon ay para sa maling tao. Ang taong inakala niyang biktima, ang kanyang ina, ay siya palang may kasalanan. At ang taong sinisisi niya, ang kanyang ama, ay ang tunay na nagparaya. Ngunit ang sakit na yon ay mabilis na nahigitan ng isa pang mas matinding damdamin. Pagkamuhi. Isang nag-aapoy na pagkamuhi para sa lalaking nagtago ng katotohanan ito sa kanya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang asawa. Pinulot niya ang sulat, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Napalitan na ito ng isang nakakakilabot na kalamigan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ngunit bago pa man siya makahakbang, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo doon si Jared, may hawak na briefcase sa briefcase. Ang mukha ay nagpapakita ng pagod mula sa trabaho. Ngunit ang pagod na yon ay mabilis na napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay ng takot, nang makita nito ang bukas na safe at ang sulat sa kamay ni Isabela. Nanigas ito sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jared, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi sumagot si Isabela. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo na kayang tumusok sa kaluluwa. At sa katahimikang yon, alam ni Jared na tapos na ang laro. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas mabigat kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Jared ay nakatayo pa rin malapit sa pinto. Tila isang estatwang hindi makagalaw, habang si Isabela ay nananatili sa tabi ng bukas na safe, hawak ang sulat na parang isang sandata. Gaano katagal? Ang tanong ni Isabela ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Isabela, mag-usap tayo, sabi ni Jared. Dahan-dahang inilapag ang kanyang briefcase, sinusubukang magpakita ng kahinahunan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Isang tanong lang, Jared. Pag-uulit ni Isabela, ang bawat salita ay may diin. Gaano mo nakatagal alam ang totoo? Nagbuntong hininga si Jared at sa isang iglap na wala ang pagkukunwari. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na pag-amin. Mula pa noong ibinigay sa akin ni Aling Nena ang sulat bago mamatay ang nanay mo, naramdaman ni Isabela ang huling piraso ng kanyang puso na nadurog. 5 taon. Hindi ito isang tanong. Isa itong hatol. 5 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. 5 taon siyang natulog sa tabi ng isang traidor. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Depensa ni Jared. Ang boses ay tumataas na. Ano sa tingin mo ang mararamdaman mo kung nalaman mo na ang sarili mong ina ang sumira sa pamilya ninyo? It would have destroyed you. Isang tawa na walang bahid ng saya, puno ng sakit at pait, ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Protektahan ako? O protektahan ang sarili mo? Ang perpektong imahe mo? Ang mga business deal mo? Parte rin yan. Walang pangingiming sagot ni Jared. Isipin mo ang eskandalo, Isabela.
Ang CEO ng Santillan Empire, anak pala ng isang pulubi na palaboy-laboy sa Divisoria, masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang pinaghirapan ko, pagtatama ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag na huwag mong aangkinin ang mga bagay na nakuha mo lang dahil sa apelyido ko. Doon naubos ang pasensya ni Jared. At ikaw? Sa tingin mo ba mas mabuti ka? Nagpapakalunod ka sa self-pity sa loob ng 20 taon para sa isang lalaking walang ginawa kundi iwan ka. Kahit ano pa ang sabihin ng sulat na, yan, ang katotohanan ay umalis pa rin siya. Pinili niyang maging duwag. Umalis siya para hindi ako masaktan. Isang dahilan na maginhawa para sa kanya. Isang dahilan para takasan ang responsibilidad. Habang sila'y nagsisigawan, nakita ni Isabela ang isang pamilyar na papel sa ibabaw ng mesa ni Jared. Ang consent form na pinirmahan niya kanina. Malamang ay kinuha ito ng assistant ni Jared mula sa ospital. Isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi lang siya gustong pigilan ni Jared. May plano itong gawin. Ililigtas ko siya. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay desidido. Gagastusin ko ang bawat sentimo ng pera ko para gumaling siya. At pagkatapos, sisimulan ko na ang annulment. Ang salitang annulment ay tila nagpanting sa tenga ni Jared. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Isabela, lumapit ito sa mesa. Kinuha nito ang consent form at sa harap mismo ng kanyang mga mata, pinunit ito ni Jared. Hindi isang beses, kundi paulit-ulit, hanggang sa ang papel ay maging maliliit na piraso na lamang. Hindi mo gagawin yan, sabi ni Jared. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ikinakalat niya ang mga piraso ng papel sa sahig. Ngayon, wala ka nang mapipirmahan. Tinitigan ni Isabela ang mga puting piraso ng papel na nagkalat sa mamahaling carpet. Ang pag-asa para sa kanyang ama. Ang kanyang desisyon. Pinunit at winasak na parang basura. Pumili ka, Isabela, sabi ni Jared. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Ako, ang buhay na nakasanayan mo, ang karangyaan, ang kapangyarihan, o ang basurero na yan? Itinuro niya ang direksyon ng pinto na para bang ang kanyang ama ay nasa labas lang. Nakatayo si Isabela sa gitna ng silid na papalibutan ng mga piraso ng papel at ng mga guho ng kanyang buhay. Ang lalaking minahalin niya ay isang halimaw. Ang katotohanang alam niya ay isang kasinungalingan. Ang pag-asang hawak niya kanina ay winasak sa kanyang harapan. Umalis si Jared, isinara ng malakas ang pinto, at iniwan si Isabela na mag-isa sa malamig at tahimik na opisina. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pakiramdam ng ganap na pagkatalo. Wala na. Nawala na ang lahat. Tinitigan niya ang mga piraso ng papel. Ang kanyang ama ay maaaring mamatay at wala siyang magawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Walang nakakaalam kung gaano katagal si Isabela na natiling nakaluhod sa sahig ng opisina ni Jared. Ang oras ay tila tumigil. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso, isang ritmo ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Ang mukha ni JR, puno ng inosenteng pag-aalala. Ang nanginginig na kamay ng kanyang ama na humahaplos sa kanyang buhok. Ang mga salitang paulit-ulit na binubulong nito sa panaginip. Bella, patawarin mo ako, anak. Hindi pa tapos ang laban. Hindi hahayaan ni Jared na siya ang magdikta ng katapusan. Dahan-dahan, tumayo si Isabela. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa. Ngunit may isang bagong lakas
na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinulot niya ang kanyang cellphone mula sa sahig. Hinanap niya ang numero ni Dr. Alcaraz. "Doktor?" sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado na may nakakakilabot na katatagan. "Ako ito, si Isabela Santillan. Nawala ang consent form. Magpadala kayo ng bago sa ospital. Papunta na ako dyan." Pagkatapos, tumawag siya sa isa pang numero, ang numero ng kanyang personal na abogado, isa sa pinakamahuhusay sa bansa. "Attorney De Leon," sabi niya nang walang anumang pag-aalinlangan. "Simulan mo na ang proseso." Hindi na niya kailangang sabihin kung anong proseso. Alam na ng kanyang abogado. Pagkatapos ng mga tawag, lumakad siya patungo sa kanyang kwarto. Hindi niya tiningnan ang mga mamahaling gamit o ang malawak na kama na pinagsaluhan nila ni Jared. Dumiretso siya sa kanyang walk-in closet at kumuha ng isang simpleng itim na damit at isang pares ng flat shoes. Tinanggal niya ang kanyang diamond wedding ring at marahan itong ipinatong sa ibabaw ng dresser ni Jared. Tapos na. Pagdating niya sa ospital, ang sikat ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw. Isang bagong araw, isang bagong simula. Gaya ng kanyang inutos, isang bagong consent form ang naghihintay sa kanya sa nurse's station. Kinuha niya ito at ang isang ballpen. Sa harap ng mga nagtatakang nurse, pinirmahan niya ito ng walang kagatol-gatol. "Ischedule ninyo ang operasyon sa lalong madaling panahon." Utos niya kay Dr. Alcaraz na sakto namang dumating. "I will handle all the expenses personally. Huwag kayong mag-alala sa kahit ano." Nang ang lahat ay naayos na, lumakad siya patungo sa maliit na chapel sa loob ng ospital. Umupo siya sa isang bakanteng upuan sa likod. Hindi siya nagdasal. Matagal na siyang hindi nagdarasal. Sa halip, umupo lang siya doon, sa gitna ng katahimikan, at hinintay ang pagsisimula ng operasyon. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Si JR. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Inilagay lang ng bata ang maliit nitong kamay sa ibabaw ng kamay ni Isabela. Isang simpleng kilos ng suporta na mas may bigat pa kaysa sa lahat ng mamahaling regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabela na hindi siya nag-iisa. Ilang oras ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Si Isabela at JR ay nanatili sa chapel, pagkatapos ay lumipat sa waiting area sa labas ng operating room. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto, bawat yabag sa hallway ay nagpapakaba sa kanilang mga dibdib. Sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room at lumabas si Dr. Alcaraz. Tinanggal nito ang kanyang surgical mask. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may bahid ng ngiti. Humarap ito kay Isabela, ang kanyang mga mata ay seryoso. "Mrs. Santillan." Napigil ni Isabela ang kanyang paghinga. Ang buong mundo niya ay nakasalalay sa susunod na sasabihin ng doktor. Napigil ni Isabela ang kanyang paghinga. Ang buong mundo niya ay nakasalalay sa susunod na sasabihin ng doktor. Nagbuntong hininga si Dr. Alcaraz bago ngumiti. "The surgery was a success. We were able to remove the tumor completely. He is strong. He will recover." Ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Isabela sa buong buhay niya. Napahawak siya sa balikat ni JR. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina sa sobrang ginhawa. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kagalakan. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Isabela sa tabi ng kama ng kanyang ama. Hindi siya umuwi. Ang mamahaling ospital na iyon ang naging tahanan niya. Kinausap niya ang kanyang ama kahit ito ay tulog. Ikinukwento ang 20 taon na nawala sa kanila. Hinawakan niya ang kamay nito na para bang sa paghawak na yon ay maibabalik niya ang lahat ng nasayang na pagkakataon. Isang hapon, habang binabasahan niya ito ng dyaryo, naramdaman niyang gumalaw ang mga daliri nito sa kanyang kamay. Agad siyang napatigil.
Tumingin siya sa mukha ng kanyang ama. Dahan-dahan, unti-unti, iminulat nito ang kanyang mga mata. Hindi na blangko, hindi na malabo. Ang mga matang tumitig sa kanya ay malinaw. Puno ng pagod, ngunit malinaw. Tinitigan siya nito ng matagal, na tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Pagkatapos, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi nito. "Bella, anak ko," sabi ni Mang Rodolfo. Ang kanyang boses ay mahina at medyo paos, ngunit ito ang pinakamalinaw na salitang narinig ni Isabela mula sa kanya. "Ang laki mo na." Humagulgol na naman si Isabela, ngunit yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ama. "Tatay, naaalala niyo na ako." "Oo, anak," sagot ni Rodolfo, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Paunti-unti, bumabalik na ang lahat. "Naaalala ko na. Ang pag-alis ko, ang pagkakamali ko. Hindi itay, hindi niyo kasalanan." Mabilis na sabi ni Isabela. "Nalaman ko na ang totoo. Nabasa ko ang sulat ni nanay." Umiling si Mang Rodolfo. May luhang namumuurin sa kanyang mga mata. "Kasalanan ko pa rin, anak. Dapat naging mas matatag ako. Dapat ipinaglaban kita. Pero naduwag ako. Nasaktan ako sa mga sinabi ng nanay mo. Naniwala akong isa lang akong pabigat sa inyo. Kaya umalis ako sa pag-aakalang yon ang pinakamabuti para sa'yo." Ang pag-amin na yon na narinig niya mismo mula sa kanyang ama, ang tuluyang naghilom sa sugat sa puso ni Isabela. Niyakap niya ito muli. Doon, sa loob ng puting kwartong iyon, ang mag-ama ay sabay na umiyak. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapatawad at pag-unawa. Habang nagpapagaling si Mang Rodolfo, ang kwento ni Isabela ay naging laman ng balita. Isang TV station ang nakakuha ng scoop. Ang reyna ng yelo ng Santillan Empire, ang bilyonaryang CEO, ay natagpo ang muli ang kanyang nawawalang ama sa Divisoria at ginagastos ang kanyang kayamanan para iligtas ito. Ang publiko ay humanga. Tinawag siyang ang bilyonaryang may ginintuang puso. Isang araw, habang naglalakad siya pabalik sa kwarto ng kanyang ama, hinarang siya ng isang pamilyar na figura sa hallway. Si Jared. May dala itong isang malaking bouquet ng mga puting rosas, nakasuot ng mamahaling suit, at may isang nagsisising ngiti sa kanyang mga labi. "Isabela," malambing niyang sabi, "I'm sorry. Nagkamali ako. Masyado lang akong na-pressure. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi at ginawa ko. Please, patawarin mo na ako. Let's start over." Tinitigan siya ni Isabela. Walang galit, walang sakit, wala na. Tanging isang malamig na pakiramdam ng pagka-disappoint. Alam niyang hindi pagsisisi ang nagdala dito, kundi ang magandang publisidad na natatanggap niya. Walang sinabi si Isabela. Nilampasan niya lang ito. Naglakad siya na parang hindi ito nakita, na para bang isa lamang itong anino sa pader. Iniwan niya si Jared na nakatayo doon. Hawak ang kanyang mga bulaklak. Ang kanyang peking ng ngiti ay unti-unting naglalaho habang napagtatanto nitong huli na ang lahat. Pagpasok ni Isabela sa kwarto, masaya siyang sinalubong ng kanyang ama na nakaupo na sa isang upuan. "Sino yun, anak?" tanong nito. "Wala yon, tay," sagot ni Isabela. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang anino lang ng nakaraan. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. "Tatay, may plano ako. Kapag magaling ka na, gagamitin ko ang pera ko para magtayo ng isang foundation. Isang community center na tutulong sa mga taong tulad mo, mga nawawala, mga may sakit, mga walang matirahan." Naluha si Mang Rodolfo sa tuwa. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay ng anak. "Napakabuti ng puso mo, Bella." Tinitigan siya nito ng may pagmamahal at kaunting pag-aalala. "Paano ka na naman, anak? Paano ang kaligayahan mo?" 5 taon ang lumipas. Ang dating madilim at abandonadong bodega sa isang sulok ng Maynila
ay isa na ngayong masiglang gusali. Sa harapan nito, may isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Rodolfo Community Care Center. Sa loob, ang lugar ay puno ng buhay. Mayroong isang libreng klinika, isang kainan na nagbibigay ng mainit na pagkain at mga silid-tulugan para sa mga pansamantalang walang masilungan. Ang mga dingding ay pininturahan ng masasayang kulay at ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan at pag-asa. Isang binata na nakasuot ng puting uniforme ng nurse ang abalang-abala sa pag-aasikaso sa isang matandang pasyente. Siya ay si JR, hindi na ang batang nagtitinda ng candy, kundi isang lisensyadong nurse, ang pinuno ng volunteer team ng center. Ang kanyang pag-aaral ay sinuportahan lahat ni Isabela. "Salamat, JR," sabi ng matanda. "Walang anuman po." "Nay," nakangiting sagot ni JR. "Magpahinga na po kayo." Mula sa kanyang maliit na opisina na may salaming bintana, pinapanood sila ni Isabela. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti at may mga mumunting linya na sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang mga matang yon ay hindi na kasing lamig ng dati. Puno na ito ng init at kapanatagan. Wala na ang Santillan Empire. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya. At ang natira ay ipinamahala niya sa isang trusted board. Ang penthouse ay ipinagbili na rin. Ngayon, nakatira siya sa isang simpleng bahay malapit sa center. Sapat lang para sa kanya at sa kanyang ama. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Mang Rodolfo. Malakas na ito at malusog, at ang dating blangkong mga mata ay puno na ngayon ng buhay at karunungan. "Anak, malapit nang lumubog ang araw," sabi nito. "Hindi ba't nangako kang sasamahan mo ako maglakad?" Ngumiti si Isabela. "Opo, tay. Halika na." Magkasabay silang naglakad palabas ng center, tinatahak ang pamilyar na daan patungo sa Manila Bay. Doon sila umupo sa isang bench, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw na nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. "Ang ganda!" bulong ni Mang Rodolfo. "Opo." Sang-ayon ni Isabela, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Matagal silang nanahimik, ninanamnam ang katahimikan at ang ganda ng sandali. Pagkatapos, nagsalita si Mang Rodolfo. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. "Salamat, anak, sa paghahanap mo sa akin." Huminga ng malalim si Isabela. Nilingon niya ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid sa luha, ngunit ang kanyang mga labi ay nakangiti. Isang ngiti na totoo, payapa at masaya. "Natagpuan ko hindi lang kayo, itay," mahina niyang sagot. "Natagpuan ko rin ang sarili ko." Noon niya naintindihan ang tanong ng kanyang ama, 5 taon na ang nakalipas. "Paano ang kaligayahan mo?" Ito na ang sagot. Ang kaligayahan pala ay hindi isang malaking penthouse, hindi isang $1 billion na kumpanya, at lalong hindi isang perpektong imahe. Ang kaligayahan ay ang mainit na sinag ng papalubog na araw sa iyong balat. Ito ay ang pagtulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Ito ay ang kapayapaan ng pagpapatawad. At higit sa lahat, ito ay ang paghawak sa kamay ng iyong pamilya. Alam na sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ikaw ay nakauwi na. Nanatili silang magkayakap doon, ama at anak, habang ang huling sinag ng araw ay naglaho at ang mga unang bituin ay nagsimulang kumislap sa kalangitan ng Maynila. Ang kanilang kwento ay nagtapos na, hindi sa isang malaking palakpakan, kundi sa isang tahimik at perpektong kapayapaan.